Okay, good day everyone. So we will be discussing another topic for the finals. This will be I think this will be our fourth topic. Hello, so we'll be discussing about the finals, fourth topic. So our CO3 is analyze the features and applications of mechanics to hydraulic and pneumatic control equipment. Okay, so first, so these are the topics that we have discussed already. So we have here the bunker weight computation, bunker mixing, and pump head. We have also here the mass and volume flow, Bernoulli's equation, friction flow na formulas. We have mass and volume flow dito, same lang pa to. Ito, same lang to pala. Factor of safety, stress and strain, thermal stress, elastic strain energy, and sudden and shock loads. Okay, so dali natin yung iba. So, yan yung mga formulas natin so far. So, continue natin ang next topic. Okay, so next topic. Wait. Saving. Okay. So, our next topic will be Learning Outcomes 3.2, solve problems involving torsion of shafts in engine room, pneumatic and hydraulic system. Okay, so torsion of shafts in pneumatic hydraulic system. This is our topics: fundamental torsion equation, torque stress relationship, modulus of rigidity, shaft torsion applications. So ito, torsional resilience, maximum minimum torque and reciprocating components, crank effort, hydraulic steering gear, and helical spring. Okay, so let's start. Let's go first with torsion. So torsion acts to twist objects and material. So the first attempt to rotate the different parts of a material in opposite direction. So ito, tumiikot ng clockwise. Ito naman is counterclockwise. So meron twisting na nangyari. So that is torsion. So usually, nangyari ito sa mga shafts, sa mga propeller. Tulad nito, we have a propeller shaft here. So meron twisting na nangyari or torsion na nangyari dyan. So, propeller shafts connect a ship's engine, ito nandito yung main engine, to the propeller which spins in the water and drives the ship forward. So, these shafts have to be able to resist torsion. It allows them to transfer rotary motion without breaking or twisting. Okay, so dapat hindi mag-twist yung material natin dyan. So, yung tubig dito banda, yung seawater, applies a rotary force in the opposite direction to the engine. So, a twisting force is applied to the shaft. So, kailangan yung shaft natin is kayang ma-overcome yung twisting force or torsional force na nangyayari sa kanya. So, kailangan i-calculate mo yan. Diba? So, kinakalculate nila yung mga torsion dyan. Okay, here is another example. We have here a saan ba nagkakaroon ng torsion sa marine engineering? Another one, una sa shaft kanina. Ngayon, we have here the crankshaft. Sa crankshaft, meron tayong mga umiikot dyan. So, merong mga twisting or torsional forces dyan. Merong mga unbalanced vibration, axial vibration, and torsional vibration. So, nangyari yan lahat dyan sa ating crankshaft. Kailangan overcome natin yan. So, meron tayong tinatawag na para ma-lessen or ma-absorb natin yung torsional vibration, yung axial vibration and other vibration, meron tayong tinatawag na vibration damper. So, ito yung vibration damper natin. So, another type of vibration damper, so maliliit na mga vibration damper is nilalagyan nila sa loob ng silicone fluid. So, yung fluid na yan, siya yung parang mag-absorb ng mga forces sa inertia ring sa loob. May inertia ring dyan. So, pag umikot yan, i-absorb ng inertia ring so, pag may sobrang mga inertia is ina-absorb ng inertia ring, habang yung inertia ring naman is nasa loob ng fluid or silicone fluid. So, nandun sa loob sa fluid, meron siyang na-absorb na pwersa. So, yan, ito parang ang lapot-lapot dyan sa loob, yan yung silicone fluid. So, bakit silicone? Silicone maintains viscosity across a wide temperature. So, kahit mainit na
yung temperatura sa loob ng makina is na-maintain pa rin nung silicone yung viscosity niya. Kaya minsan silicone fluid yung nilalagay nila sa kanilang inertia ring. Ito yung loob niya, meron siyang inertia ring dyan. Yung ibang mga vibration damper, nilalagyan niya ng silicone fluid. Yung iba naman is langis lang or depende sa manufacturer. Basta yan, ganyan yung loob niya. Parang may bearing dyan. And then ito yung parang nag-absorb yung inertia ring sa loob. Absorb yung rotational torsional force sa loob ng ating crankshaft. Yan. So, ito yung example natin kanina. Meron tayong propeller. Connected yung shaft natin, propeller shaft, sa ating engine. Ito yung engine. Dalawang engine yan. Dalawang crankshaft ng engine. Konektado sa isang propeller shaft. Isang propeller. So, ito yung example ng ating propeller na may yung na-adjust natin yung angle ng ating blades. So, ang tawag dito is the controllable pitch propeller. Yan. So, makita nyo sa picture or dito sa GIF na napapaikot natin yung na-change natin yung pitch, ang tawag dyan. So, napapaikot natin yung angle ng ating propeller blades. And then, so, na-change natin yung pitch. So, usually, nilagay yan sa 40% pitch, 30%, 20%, depende. Or 0% pitch, ibig sabihin na kahit umiikot yung propeller mo, walang movement yung barko kasi naka-zero yung pitch niya or parang wala siyang, naka-zero yung angle niya. So, ganun. Okay, ito yung dati, may mga bago ngayon na electric yung propulsion tawag. So, ito yon. Ito yung azimuth thruster natin. Electric siya, driven. Meron siyang electric motor. And then electric din siya umikot or electrohydraulic. Umikot yan. Yan, electric propulsion. So usually wala nang main engine na malalaki. Puro na lang generator yung nandoon sa loob ng barko mo. And then wala ka ng main engine. Puro generator na lang, may electric motor na malaki na ginagamit for propulsion para din umikot to dito. Meron yang motor din yan sa loob dyan para umikot yan. Yan. Pumps. Of course, sa pumps, meron din tayong mga torsional forces dyan. So, kasi as long as may umikot, meron torsional force, di ba? So, dito sa taas, meron tayong tinatawag ang tawag dito is lobe pump. Lobe. So, yan, parang tawag dyan. Parang circular yung dulo. Yan. Lobe. Tawag dyan. Yung iba is, ito, tatlo tong lobe. Yung iba, dalawa lang. Parang yung mani lang. Peanut. O parang lobe. Ganun yung lobe. Parang letter 8, number 8. Meron din ganun. Lobe pump ang tawag. So, ito is at lobe pump. Dito naman, meron tayong gear pump. So, gear pump to. Pero since yung isang gear ay sa loob ng isang malaking gear, so ang tawag dito is the internal gear pump. So habang umikot siya is dumadaan din yung natutulak din yung fluid papunta sa kabila. Yun. 'Di ba? Higop dito sa kabila, pupunta doon sa kabila. Dito naman, walang torsional force dito. This is a diaphragm pump. So meron siyang parang diaphragm dito, yung itim na ito. Yung diaphragm na yan, kung saan siya itutulak, so nagtutulak din siya ng liquid. So pag, example, ito nga side, pag tinutulak siya pa left, so tumutulak siya ng tubig. Tapos pag hinihila naman siya pa right, so nakakahigop naman siya ng tubig sa ilalim. Higop, and then buga. Higop, buga. So parang ganun yung diaphragm pump. Pero walang torsion nangyayari dyan. Kasi movement niya is axial movement lang. Ito, dito naman, we have here, ano ba to? I think this is a progressive cavity pump. Or kung hindi ito progressive screw pump to, hindi naman sure. So, parang screw siguro. Okay, screw pump. Pwede siya screw pump. So, umiikot siya, meron din siyang axial force. Dito naman is para siyang isang, this is a centrifugal pump. Yan. Centrifugal pump. Yan. Ito naman, this is a vein ba tawag ito? Vein pump. So ito is para itong
blades na yan, or hindi yan blades, parang veins na yan, is nag-move out pag lumalaki yung area, and then pumapasok din siya pag wala ng space. So habang yung iba dyan may spring, yung iba is natatapon lang dahil sa bilis ng ikot. So parang natatapon siya palayo dahil sa bilis ng ikot ng lalo na sa mga blower type na ganito, yung mga air driven or air yung tinutulak niya. So hindi siya pump, para siyang blower. So meron ganito mga blower type na nagsa-slide lang yung vein na yan pa outward. Ayan. And then yung hangin is natutulak dun sa kabila. Dahil sa bilis ng ikot niya, natatapon yung veins palabas. So usually mga veins na yan is mga gagaan lang, mga carbon lang na veins. Yung iba naman na mga liquid type na ganito, mga pump na ganito is may spring sa gitna. So yung spring, ito tinutulak talaga yung vein pa layo. So para may liquid na makadaan doon. Dito naman sa taas, meron tayong relief valve, 'di ba? Pag nag-overpressure dito sa kabila, so pwede siyang mag-recirculate dito para hindi masira. For example, naka-close yung valve dito sa discharge. So pwedeng umikot lang yung liquid, hindi masira yung ating pump or ating motor. Ito yung motor, ito yung pump, dito yung coupling sa gitna dito. Okay? Electric motor din. Sa loob ng electric motor, habang umikot, meron din siyang torsional force or torsion or torsional stress. Yan. Dito sa main engine, usually nandito sa mga umiikot na parts, meron mga torsional forces dyan. Dito sa turbocharger, meron din torsion dyan. Dito sa camshaft, dito, may torsion din dyan. Yan. So, dito, camshaft. Overhead yung camshaft nila. So, meron yan. Usually, pag ganito, mga overhead camshaft, usually sa mga sasakyan ito. Yan. Chain driven. Yan. Yan, 4-stroke. Yan, mga 4-stroke yan. So, yan 4-stroke. Ito naman yung 2-stroke. Malaki yung mga 2-stroke. Yan. So, sa steering gear din, meron din. Kasi meron tayong umiikot dyan sa gitna. So, meron din twisting force dyan. Ito ang tawag dito is the rudder stock. So, yung rudder stock na yan, meron twisting force dyan. Kasi, napapaikot mo yung gitna dyan. Ito, nandito yung rudder stock mo. Connected yan sa ilalim. Yan. Nandito naman is the ram type na mga rams yan. So, pwede siya itulak yung ating steering gear, left or right. Dito sa winch naman, meron din diyang umikot. So, syempre, meron diyang nangyayaring torsion. So, wag lang may brake dito. Wag mong masyadong fully open yan. Kasi pag hindi mo na ma-brake yan, kaganyan, mag-aapoy na siya. So, mahirap nang stop. So, kailangan din i-check mo lagi yung brake na kailangan yung brake pad mo is makapal lagi. Kasi pag manipis na, magiging ganito. Diba? Hindi niya kayang i-brake. Yun, nasusunog na. Maubos yung chain mo. Babagsak doon lahat sa dagat. Ayan, ito naman nasa loob. Yung chain is binabalik nila sa, parang ito yung locker, chain locker. So, binabalik nila sa chain locker yung mga chain na nilabas nila doon sa anchor. So, dito may umiikot. Dito, meron ba umiikot dito? Wala. Yung motor siguro nagpapaangat dyan. Dito, wala naman. Masyadong torsion. Dito, ito yung capstan. So, dati, manual yung capstan na tinutulak ng mga tao. Dito. Pero sa mga bago ngayon is, ito, may motor na dyan sa loob, electric motor. Ayan, yung ikot na siya. Yan. Ito, parang walang motor. May motor din pala to. O, yan, may motor. Yan. Ito naman, rails and rollers. Ito yung rollers. So, dadaan lang yung lobid dyan. Iikot yan. Gagasahan mo lang yan. Wala yung motor. Hindi yan electrically driven. So, manual lang siyang umiikot talaga. Okay, yan. So, syempre, may umikot, may torsion din. Dito, ito naman tinatawag na roller din to. Roller na
cylindrical yung forma. So, sa gitna dyan, papasok yung tali. So, para hindi masyadong ma-pressure yung tali mo, magasgas palagi, mapuputol. May mga rollers. Ang ginagrasahan lang natin yan. Or ng deck. Depende. And ito naman, rollers, reels. Dito nakakabit yung tali. Reels and rollers. Yan. So, yan yung mga possible may mga torsion na mga part ng barko natin or ng engine room. Okay. So, yun. So, ngayon, tingnan natin yung fundamental torsion equation. So, ito yung equation natin for torsion. Torsion is equals to, or torque, T, is equals to modulus of rigidity times the polar moment of inertia times the angle of twist in theta or radians divided by the shaft length. So, L is the length. Okay? So, makita natin dyan, mas mahaba yung length, mas lalakas yung torsional force. Diba? So, yan. Pag mahaba, yan. Tapos, yung torque is mas, ano to? So, that is the formula. Okay, yan. And then, meron din tayong ibang formula na parang, ito na kasi is derived formula na to. So, meron din tayong formula, hindi pa derived. This is the formula. Okay? Shear stress divided by radius is equals to torque divided by the polar second moment of area, which is equals to G modulus of rigidity. Yan, modulus of rigidity times the angle of twist or theta divided by the length. So where for a solid rod, J is equals to pi d to the power of 4 divided by 32. So yan. So G is modulus of rigidity or shear modulus. So shear modulus din tawag sa iba. Yung J is polar moment of inertia or M. Yan, moment of inertia. T is torque or torsional rigidity. Pwede rin torsional rigidity yan. And itong anong tawag dito? Ano to? Shear stress naman yan. Parang letter T na parang slant also. Yan. So these are the formulas. Yan. Kami ng formula natin Okay, torque. So the magnitude of the torque, so ito is, meron na tayong formula dito dati, force times radius. Kung naka 90 degrees yung pwersa mo. Pero pag hindi naka 90 degrees, nakatakilid yung paghila mo, so meron tayong, ito yung original force formula niya, force times radius times sine theta. Depende sa angle ng paghila mo. Pero pag naka 90 degrees naman angle mo, since sine 90 is equals to 1, so good as parang wala na lang siya, parang negligible na lang. Pero pag mayroong given angle, so syempre, solve mo yan. So makikita natin dito, yung pwersa mo at 20 Newton, tapos yung 1 meter lang yung tubo mo o yung hinahawakan mo, so same lang yung pwersa, pag mas mahaba yung hinahawakan mo, pero mas less na lang yung ina-apply mo na force. Kasi force times radius. Yun. Ito yung radius. Okay. Torque stress relationship. So as the radius and torque increases, so is the torsional stress. So habang nag-increase yung torsion and torque and radius, tumataas din yung torsional stress. And then lumiliit siya as the polar moment of inertia increases naman. So the torque stress relationship helps in designing shafts in marine. Okay. Meron na ba tayong formula? TR of JR. Yan, dito. So, TR. So, ito is, iangat lang natin dito, makuha natin yung formula ng torque, which is TR over J. Yan. So, yun na yun.
So the modulus of rigidity naman is a material property that defines the material's resistance to shear deformation under applied torque. So para makuha mo yung modulus of rigidity equals shear stress divided by shear strain, or tawag doon GTY. So pag dito natin G equals to, wala dyan. Ito, shear stress over shear strain. Another formula. So another one, torsional resistance, the ability of a shaft to absorb energy before permanent deformation occurs. So bago masira talaga siya or ma-deform na talaga siya. So meron tayong torsional resilience. Ito yung hanggang ilan yung kaya niya na hindi siya mag-deform yung ating shaft. So yung formula dito is U, which is torsional resistance, is equals to T to the power of 2 times the length divided by 2 times G and J. This property is critical in marine applications where shafts undergo cyclic loading, such as in hydraulic pumps and pneumatic actuators. So, take note na lang muna. And then, wala pang problem. Okay, what is torsional rigidity? GJ naman. Dami ng terms na ito. The simplest of terms, it is the resistance to twist. So, yan. Torsional rigidity. So, rigid meaning hanggang ilan yung rigidity niya, hanggang ilan yung kaya niyang ma-resist yung torsion or yung twist. So, that is resistance to twist. So, torsional rigidity is the product of a shear modulus, G, and polar momentum of inertia, J. So, ito yung torsional rigidity, T is equals to GJ ba to? Diba? Parang ganun. Okay, tingnan natin. T, sulat natin, is equals to GJ. So, G is the shear modulus and J is the polar moment of inertia. It shows the resistance offered by material to angular deformation. So, ito yung twist. Ito yung torsional rigidity mo. Yan. So, twisting ng dalawang side. So, sponge, mas madali yung baba yung low torsional rigidity niya. Habang yung metal is mas mataas yung torsional rigidity niya. Ito, ano ba to? Tubo. So, buo yan. So, walang butas sa gitna. That is, hindi bar na to, bar. Metal bar has low torsional rigidity than a tube. Ooh, ano ba? So, mas mataas daw yung torsional rigidity ng tube kaysa sa bar. Metal bar, metal tube, metal bar. So in the below figure, the opposite torques applied to the shaft are trying to twist the shaft, and the torsional rigidity is working to oppose the twisting angular deformation. So ito yung angular torsional rigidity. So ino-oppose niya. Okay, balik. Ito yung mga formula kanina. Sinabi na to kanina. Pinakita na to. So maybe dito lang tayo focus sa formulas na ito kasi medyo marami na. So, tingnan natin kung hanggang ano yung mga pwede nating tingnan or gamitin na formula sa exam later. So we have here sample problems. Okay? So we have here sample problems. Okay, assignment na rin to. Sige, gawin na nating assignment. So we have 5 problems in here. So solve all this problem using the formula here. So given na yan, yung formula given na. So nandyan na yung mga meanings niya. And then solve these 5 problems. Okay? And then yung answer nyo is kukunin ko by Monday na lang. Monday, which is the schedule of Monday will be April 21. Okay? So yan. April 21, 8 o'clock in the morning. So, agahan nyo yung pagpunta sa office para mas early nyo ibigay yung assignment nyo. Kasi yung iba is doon pa mag-assignment sa school.
So, wala na. Late na. Tapos sabihin pa na, kasi sir, may ganito, may ganyan sir, ganun. Marabay pang rason. Okay? So, 8 o'clock, deadline will be 8 o'clock 21. So, kung 21 ba? 20 pala. April 20, 8 o'clock. So, kung medyo alanganin sa oras, pwede nyo ipasa by Friday or earlier. Friday, wala naman palang pasok kasi work from home. O by 18 or by... Ay, Thursday na pala bukas. O sige, para bigyan natin ng chance, 8:30 na lang. 8:30 ng umaga. So, may 30 minutes pa bago um, kung hindi kayo makapunta, padala nyo sa LBC or padala nyo. Basta makaabot lang sa akin before 8:30. Okay, next. May sample problem dito. Iba naman yung formula na ito. Iba ba? C over D. So this is maximum strength in terms of force. So we have applied torque times the diameter divided by 2 times L. Saan itong formula na ito? CDL. Wala. Ay. Hindi na natin isama to. Dagdag pa to sa mga isipin nyo. Ito, pwede to. Pmax. Pmax is equals to T times angular velocity. Ba tawag dito? Yung W. Divided by 1,000. So, ito yung W is, meron na tayo dito nung midterm, di ba? T is, ito yung torsional. Uy, bakit naging T yung torque? Dito, T. So, is torsional. Torque pala. Okay. Torque. Torque, yan. Torque times angular velocity divided by 1,000. So, a shaft is subjected to a torque of 100 Newton meter. If the shaft rotates at 1,200 RPM, calculate the maximum power. So, Pmax, maximum power transmitted to the shaft. Madali lang naman to. Ilalagay mo lang yung values yan dyan. Torque and angular with 1,200 RPM. Yan. Masolve mo na agad. Okay. Here, punta dito. Ito ay in distributed systems like marine diesel engines, torque varies due to piston movement. So the maximum torque occurs during the power stroke while the minimum torque happens in compression and exhaust stroke. So sa makina yan, yung intake, compression, power, exhaust. So this variation impacts the shaft design. So in hydraulic pumps, where torque fluctuates with fluid pressure changes. Ito, may fluid pressure dyan. Pneumatic actuator. Ito naman, pneumatic actuator. This is a hydraulic pump. So this is a swash plate piston pump. So yung swash plate is ito yung plate niya para nakatakilid siya, tagilid. So syempre, pag bababa na yung piston dito is mag-expand siya. And then pag angat naman siya dun sa medyo steeper o mas mataas na part ng plate is magko-compress siya. So magkakaroon ng suction and discharge ng liquid sa taas. Dito yung liquid, nagsa-suction, discharge naman dun sa likod, suction dito, then discharge sa likod. So parang ganun yung nangyayari sa hydraulic pump na to. Anong pangalan ng pump na to? This is a swash plate piston pump or swash plate type na hydraulic pump. Okay, yan. Ito naman, we have here a pneumatic actuator. Ito yung pneumatic actuator. So, hangin yung nagpapa-move sa kanya. So, pag may hangin dito, tutulak siya doon. Pag may hangin sa kabila, tutulak naman siya sa kabila. Okay, pneumatic actuators where air compression and expansion create variable torque load. So, meron ding mga torque loads na nangyayari dyan. Ano to? Crank effort refers to the torque exerted by the crankshaft due to gas pressure in engine cylinder. So, meron tayong crank effort na nangyari pala dito. May effort din pala sila. Nag-effort sila. Okay. So, yung torque na na-exert during sa crankshaft, ang tawag dyan is the crank effort. So, yung crank effort.
So, torque is equals to force times radius. So, alam na natin yung formula nito. Force is the force exerted by the piston. R is the crank radius. Marine engines analyzing crank effort is crucial. So, ang formula ng crank effort is equals to torque is equals to force times radius lang din. So, madali lang naman. Ensuring smooth power transmission to the propeller. Analyzing crank effort is crucial for ensuring smooth power transmission to the propeller shaft and avoiding excessive torsional vibration. Yan. Walang crank effort. Okay, so another one, we have here a hydraulic steering gear. So, hydraulic steering gear, ito yung steering gear natin. Nandito nandito connected yung rudder stock papunta doon sa ilalim, papunta doon sa rudder mo. Okay? Pag inikot mo yan, mag-ikot din yung rudder mo sa ilalim ng dagat. Okay? Meron tayong ditong ram cylinder. Ito, dalawa yan. 2 ram type ata to. Yung ram na ito is, ito yung hihila or itutulak itong ating, ito yung ram cylinder. Meron ditong hydraulic. So, pag nilagyan niya ng hydraulic dyan, bubuka siya. So, itutulak niya dito papunta dun sa kabila. Pag dito naman nilagyan ng hydraulic, so itutulak naman pa kabila yung itong ating rudder post. Ito yung rudder post. Nandito yung ating rudder stock sa gitna. And then, nasa ilalim naman yung rudder. Parang naka-top view kasi ito. Di ba? Top view. Okay? So, meron tayo ditong electric motor. Yung electric motor, siya yung nagpapatakbo ng ating hydraulic pump. Para yung pump, siya yung magbibigay ng hydraulic dito sa ating cylinder. Para yung ating ram is mag-move. Okay, pag umikot na yung ating rudder post, okay, ito yung buffer spring. May spring dyan. So, ito, for example, yung sa taas sa bridge is pinapaikot nila yung kanilang steering wheel. So, nagbibigay siya ng signal dito. Uy, kailangan kang umikot. So, bigay ng hydraulic dito. Ikot siya. And then dito, meron tayong rudder angle transmitter. So, iti-check na yung kung, for example, yung goal mo is 30 degrees port side, for example. Tapos, na-reach mo na yung 30 degrees port side. Paano malalaman nung system na na-reach mo na yung 30 degrees port side mo? So, dapat malaman dun sa bridge na, uy, 30 degrees port side na pala ako. O, stop na ako. Hindi na ako magpakambyo pa ng aking rudder kasi ito lang yung gusto ng kapitan. Gusto ng kapitan, 15 degrees starboard. O, hanggang dun lang. Huwag ka na lumagpas. Paano malalaman ngayon? So, meron tayong rudder angle transmitter. So, ito yung nag-check kung ilan na yung angle ng rudder mo and then itatransmit niya dun sa bridge. Itatransmit niya dun sa steering gear room para kung sino man ang nandun is malalaman nila, uy, nasa 15 degrees pa na pala tayo. Uy, ma-check natin. Uy, bakit dito naka 15 degrees yung sa ating transmitter pero dun sa actual, tiningnan mo talaga dito sa actual is 10 degrees lang, 15 degrees doon. Uy, may ano tawag doon, hindi sila parehas. So may something wrong. So malaman mo ngayon kasi mahirap din naman yung sa actual is naka 30 degrees ka na port side kasi may iniiwasan kang barko pero doon sa bridge is wala pang gumagalaw pala sa rudder angle doon. So, hindi pa nila alam, uy, may gumagalaw, may angle na pala. So, may sira pala, di ba? So, kailangan mo rin i-check sa actual, i-check mo yung actual at yung angle, rudder angle mo na indicator, check mo rin sa kung parehas. Kasi yung masusunod talaga yung actual. Yun talaga yung tunay. Okay? So, hydraulic steering gear use torsion shaft to transmit torque from the steering motor to the rudder system. Key aspects include torsion bars for controlled movement, hydraulic rams, ito yung hydraulic ram, generating torque via pressurized fluid. So, may hydraulic oil dyan, itutulak niya yung rudder stock o ram dito. So, pag hinulak nung ram, since yung ating rudder stock is naka-connected sa ram dito, may connection dyan, so, gagalaw yung rudder post mo. Hydraulic rams generating torque via pressurized fluid, flexible couplings to absorb shocks and prevent shaft failure, and then by applying torsion principles, the steering gear efficiently converts hydraulic force into mechanical movement, ensuring safe maneuvering of the vessel. So, yan. So, this is a simplified hydraulic steering gear system.
Walang formula. Okay. At least bawas na. Walang formula dyan. We have here a helical spring. So helical springs are essential in marine engineering for energy storage, shock absorption, and maintaining tension in mechanical systems. In torsion application, the relationship between torque and angular deflection in a helical spring is this one. Torque is equals to torsional stiffness times the angular deflection. So, saan ba ito na-apply sa marine engineering? So, na-apply ito sa mga hydraulic valves. So, helical springs return valves to their original position. Na meron din tayong pneumatic actuator na may spring. So, springs assist in smooth operation by counteracting pressure variation. Yung ibang pneumatic actuator kasi is tinutulak siya ng pressure and then pag wala ng pressure, ibabalik siya ng spring. Parang ibabalik siya sa original position. So, spring return, parang ganun. For shock absorption also used in marine suspension systems to dampen vibration. Usually sa mga accumulator, pero hindi naman talaga siya helical spring, di ba? Kasi yung accumulator is may gas lang doon na na-compress. Dito rin, dito sa ating valve, meron din diyang helical spring. So siya yung pag binuksan mo, magko-compress yan. Tapos pag hindi na tinutulak ng rocker arm, hindi na binubuksan, naka-close na siya, yung spring automatic niyang ibabalik sa original position yung kanyang valve para mag-close siya. Another formula here. Hoy, ito. Maraming formula. Okay, huwag nyo muna isipin yan. I-gather natin lahat ng formula na yan and then ilalagay sa isang ito yun. Okay. Okay, we have here problem. Sample problem. A solid shaft 2 meters long with diameter of 80 millimeter is used in hydraulic steering gear system of a ship. The shaft has a power delivered is equal to 50 kilowatts at 150 RPM from the hydraulic motor to the rudder stock. So helical spring has 12 connected number of coils, mean radius of 50 mm, and a spring's wire diameter of 10 mm. The modulus of rigidity is G is equals to this one, 80 times 10 to the power of 9 Newton per square meter. So find for the torque transmitted by the shaft, shear stress in the shaft, strain energy stored in the shaft, and crank effort. Torque needed for the helical spring to produce a twist of 10 degrees. So ganito yung mga sample problem natin, ganito yung isosolve natin in which marami ng formulas nang pwedeng magamit. Okay, check natin. Step 1, torque transmitted by shaft. So ito lang yung formula. So yun, masolve mo na siya. Where W is equals 2 pi n over 60. Pero kung yung n mo is naka RPM ba yun? Naka RPS na, small letter n, wala nang 60. Okay? Ito, shear stress in the shaft. So this is the formula. Torsional resilience, this is the formula. Crank effort, force times radius lang yan. Then torque for helical spring, ito naman yung formula. Yun. Problem 2 here. So, praktisan nyo lang to yung mga problems na ganito. Ito mga problems na ganito, practice nyo. Kasi this will be, ganito yung usual lalabas sa final exam. Okay? May mga sample dyan. Double check nyo lang kasi minsan nagkakamali din to. Minsan baka may mali dyan. So another problem we have here, find the torque, maximum shear stress, torsional resilience, crank effort, and torque in helical spring. So ito yung steps. Okay, din nyo na i-check yan. Kunin mo lang yung formula, ipanglagay nyo yung mga given. So isolve nyo lang. Problem 3, another problem. You can have a practice in here. So ito yung usual lumalabas sa final exam natin. Ganyan yung mga problems na lumalabas. Isang problem lang, taglilima na yung calculate, ganun. Okay? Yun. Okay, screenshot nyo yung mga problems, praktisan nyo kasi sa finals, ganun yung mga problems na lumalabas. Okay, and then pag may tanong kayo, lapitan nyo lang ako sa office.
or sa classroom kung may nasa classroom tayo, and then we will try to check and solve your queries o yung mga tanong nyo. Okay? Thank you very much. So this will be the second to the last topic, I guess. Marami. Okay, marami-rami yan. So, ganun. And then, by next meeting, we will be having our oral exam. So, yung oral natin is more on the words, not on solving problems. Mga formula, pwede pa siguro. Anong formula to? Ano to? Ganyan. Pero, no computation, no calculations included. Okay? So, oral tayo next meeting by Monday. And then, yung assignment nyo, by Monday na rin yon. Monday and Wednesday yung schedule natin sa oral. And then, ganun. So, I hope you learn something. Medyo mahirap, medyo marami. So, tiis-tiis kasi ganito talaga. We are just following kung ano yung kailangan nating gawin dito sa subject na to. Okay? So, yung mga mababa yung grades, so double time, more effort, especially sa computation. Okay? Sige. See you and God bless everyone.